Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Hukno na dyan ang building, Lord! Aabot na sa 38 ang bilang ng mga nasawi matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao noong Lunes, June 8. Habang sumampa na rin sa 478 ang bilang ng mga naitalang sugatan at may 4 na naiulat na nawawala. Ayon sa Office of Civil Defense, pinaka-matinding na pinsala ng lindol ang General Santos City at Sarangani, gayon din ang South Cotabato. Batay sa nakalap na datos ng OCD as of 3 p.m. kahapon June 9, aabot na sa 500 milyong piso ang halaga ng pinsalang naitala sa sektor ng infrastruktura sa Davao Region at Sorsogon. Samantala, umabot na rin sa kabuang 1,209 ang naitatalang mga aftershock ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na may lakas mula magnitude 1.3 hanggang 6.4. Ayon sa OCD, sa ngayon ay nakasentro na sila sa search and retrieval operations, katuwang ang puwersa mula naman sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Hataw Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang isinasagawang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kababayan natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Patuloy ang pamamahagi ng DSWD ng mga family food packs sa mga residente. Namahagi rin sila ng mga tent para may pansamantalang matirahan ang mga nagsilikas na mga residente. Nag-set up din ang DSWD ng kanilang Mobile Command Center na magsisilbing pangunahing sentro ng monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations ng ahensya. Mula sa Mobile Command Center, mas mabilis na natatanggap at naipoproseso ang mga ulat mula sa mga apektadong komunidad habang tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na mga ahensya para matukoy ang agarang pangangailangan ng mga mamamayan at mas mapabilis ang paghahatid ng tulong. Dinalaw din ng mga kawani ng DSWD ang burol ng ilang mga nasawi dahil sa malakas na lindol at nagpaabot ng burial assistance sa naulilang pamilya ng mga biktima. Hataw Balita ngayon. Naghatid ng relief tents ang BRP Malamawi ng Philippine Coast Guard para sa mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng malakas na lindol noong Lunes, June 8. Ito'y binubuo ng 100 modular tents, 75 family tents na ipinadala sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Nagdala rin ang barko ng PCG ng mga relief packs mula sa DSWD para ipamahagi sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak na Department of Energy na mayroon sapat na supply ng langis ang Southern Mindanao matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon noong Lunes, June 8. Ayon sa DOE, walang naiulat na disruption o pagkaantala sa fuel supply chain sa Southern Mindanao at nananatiling sapat ang inventory ng langis upang sapatan ng demand doon. Payo ng DOE sa mga residente doon, walang dahilan para sila ay mag-panic buying o mag-hoard ng fuel supplies. Sa ngayon ay nananatiling nakabukas at operational ang mga gasoline station sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagsasaayos ng mga pasilidad ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa National Electrification Administration o NEA. 15 na sa 23 substation at 41 sa 68 power feeder ang muling napagana na nagbalik ng kuryente sa mahigit 201,000 na mga bahay. Inaasahan ng NEA na maibabalik ng lahat ang distribution system sa mga apektadong lugar ngayong araw ng Miyerkules.
Prioridad din ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga ospital kung saan 12 sa 24 na pagamutan ang mayroon ng serbisyo ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Sa panahon ng sakuna, napakahalaga ng kuryente para sa mga ospital na nangangalaga ng mga pasyente, sa mga evacuation centers at sa mga serbisyong pang-emergency na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Department of Energy ay kumikilos upang matiyak ang ligtas at agarang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, mahigpit din nating minomonitor ang fuel supply chain upang matiyak na sapat ang supply ng produktong petrolyo at nananatiling operational ang ating mga facilities at retail stations. Hataw Balita ngayon. Sa ganitong panahon, ni Bernard, napakahalaga talaga na supply ng kuryente, lalong-lalo na sa mga pagamutan ng mga ospital dahil dun sa mga, of course, sa mga pasyente na nangangailangan ito, especially yung mga nandun sa ICU o Intensive Care Unit, dahil para matiyak yung kanilang kaligtasan. That's very good. Tama po yun, ha? Kaya natutuwa tayo dun sa balitan yon na marirestore nila. Ang promise, today is Wednesday. They're going to restore that. Imagine, mula nung lumindol, walang kuryente. And kung ikaw ay nasa hospital, like for example, ako is example na lang, asthmatic person, na kailangan mo magsaksak sa kuryente kung wala ka naman yung mga portable, anong tawag doon, na anytime you can carry Nebulizer. Nebulizer na isinasaksak sa kuryente, mamamatay yung isang asthmatic person. So, yung pagbabalik ng kuryente ay napakahalaga. Hindi lang yan. Imagine, yung buhay mo na walang kuryente, hindi po pwede. So, tayo nagpapasalamat dahil maibabalik ka agad, dahil yung mga ginagawa naman nilang mabilis ang pag-aksyon diyan sa kawalan ng kuryente, dahil yung mga poste nangatumba, maraming factors kung bakit it took how many days? 3 days para ma-restore yan. But that's a good news. Magandang balita yan kasi bukod dun sa ospital, yung mga residente, yung komunikasyon, kailangan nila siyempre pag-charge sa kanilang mga cellphone. Dahil lalo na ngayon, mas kailangan nilang kumontak sa kanilang mga kamag-anak na nag-aalala. At the same time, kung gusto silang padalahan ng tulong pinansyal ng kamag-anak nila, malaking tulong ngayon dahil apektado ngayon siyempre yung pangunahing pangkabuhayan. Gaya na binalita nga natin kahapon, tubig at pagkain, pangunahing kailangan nila. Hospital, maraming salamat. And of course, mayroon tayong balita doon na kahit na wala naman silang kuryente, may mga genset yung mga hospitals na available. Kaya wala tayong reported na may mga pasyente na nangamatay dahil nga doon sa pagkawala ng ilaw because mayroon silang mga naka-standby. But again, that's a very good news. Tsaka fuel, kailangan din. Ay, hindi pwedeng mawala yun. Tama yun. Yung fuel na binabanggit, tama. Walang dahilan para mag-hoard. Walang dahilan para mag-panic buying because enough ang supply. Kaya kung may magte-take advantage, siguro immediately bigay yung impormasyon doon sa mga otoridad para ipahuli yan. At the same time, this is very good news pa rin. Kasi paano magkakaroon ng efficient movement, mobilization, yung mga nagdadala ng assistance, rescue, ambulance, kung walang supply, enough supply ng petroleum products. Kasi kailangan din yan sa mga genset. That's Lalo na correct. doon sa mga ospital na wala pang kuryente sa ngayon. Ayan. So, At kung kayo po walang kuryente, i-report nyo lang po sa ating government para ma-actionan po inyong lugar. Samantala, target naman ng Department of Transportation na may balik ang commercial flight sa General Santos International Airport sa loob ng 1 linggo. Ito matapos mapinsala ang mga pasilidad ng naturang paliparan nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Pinamamadali na ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pagsasaayos ng passenger terminal building ng General Santos International Airport. Ito ay matapos mapinsala ang mga pasilidad ng paliparan bunsod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon. Nagkasira-sira at nawasak ang kisame ng Gensan Airport habang nagkabitak-bitak rin ang mga pader nito at nabasag ang mga salamin sa control tower. Inihayag ni Secretary Lopez na binibigyan niya lang ng 1 linggo ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para maiayos ang Gensan Airport at maipagpatuloy ang operasyon ng commercial flights sa lungsod.
Iniutos ng kalihim na inspeksyoning mabuti ang structural integrity ng paliparan at agad na magsagawa ng rehabilitasyon ng gusali na mismong ginamit ng mga pasahero. Gayon din ang pagsasaayos ng mga electrical wiring. Paliwanag pa ng kalihim, maaari namang madaliin ang pagsasaayos ng Jensan Airport, ngunit dapat ay matiyak pa rin na ligtas ang mga empleyado at mga pasahero. Inatasan rin ng DOTR ang kaap na tiyaking maayos at gumagana ang control tower ng airport para alamin ang ligtas na lugar na daraanan ng mga pasahero oras na maibalik ang commercial operations ng paliparan. Sa tala ng kaap, umabot na sa 63 flights sa Jensan Airport ang nakansela matapos na mapinsala ng malakas na lindol. Payo ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, maaari pa rin namang pumunta sa lungsod sa pamamagitan ng mga kalapit na airport nito gaya ng Davao International Airport. Pwede namang gamitin yung alternate airport which is Davao. No? Yun nga lang, problema, magta-travel kayo by land from Jensan to Davao going to your final destination or vice versa. But at least may magagamit at ang mga airline, i-allow sila na mag-take ng flight from Davao. Yung mga ticket na ginagamit nila supposed to be dapat sa Jensan. Sa kabila ng pinsala sa mga pasilidad ng Jensan Airport, sinabi ng kaap na maayos at intact naman ang runway ng paliparan. Ngunit pansamantala, tanging mga government at humanitarian flights lang ang pinahihintulutang lumapag dito upang matiyak ang tuloy-tuloy na relief operation sa mga naapektuhan ng lindol. Asher Cadapan Jr., humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantalang sinuspindi ang lahat ng operasyon sa Port of General Santos matapos ang magnitude 7.8 na lindol na naranasan noong Lunes. Ito ay sa gitna ng isinagawang structural inspections at safety assessments sa mga pasilidad ng pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng suspension, magpapatuloy ang mga transaksyon ng Port Integrated Clearance Office o PICO sa covered court ng Port of Jensan. Bahagi ng hakbang na ito ang pag-iingat upang maiwasan ang posibleng panganib dulot ng mga naging epekto ng lindol sa mga infrastructure. Pinayuhan ang publiko na manatiling nakaantabay sa mga opisyal na anunsyo ng Philippine Ports Authority kaugnay ng muling pagbubukas ng Port of General Santos. Hataw Balita Ngayon. Naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake ang turismo sa Soc-Sargen at Davao Regions ayon sa Department of Tourism o DOT. Sa Soc-Sargen, naiulat ang ground deformation sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani na naging sanhi ng pagguho ng ilang cottages sa Ladol Beach Resort. Naiulat naman ang landslide sa Mount Melibengoy, malapit sa Lake Holon sa Tibuli, South Cotabato kung saan agad namang nailigtas papalayo ang lahat ng mga turista. Pansamantala namang isinara ang Lake Holon at lahat ng kaugnay na aktibidad na pangturismo habang isinasagawa ang mga hazard at safety assessment sa lugar. Nakapagdala rin ng iba't ibang antas ng pinsala ang ilang hotel sa General Santos City habang sinuspinde o kinansila naman ang ilang tourism-related activities sa Davao Region gaya ng Duao Davao sa Davao City, Eco Park sa Davao Oriental at Masbol Festival sa Davao Occidental. Pinayuhan ng ahensya ang mga biyahero na subaybayan ang mga advisory ng mga airline, ferry at bus operator at makipag-ugnayan sa mga hotel at tour operators kaugnay ng kanilang mga booking. Hataw Balita Ngayon. Ayan, talagang hindi natin may aalis ni Bernard na maapektuhan ng turismo at marami tayong mga kababayan na apektado ang kanilang hanap buhay kasi ano yan talagang damay-damay. That's correct. Totoo naman po yan. Affected talaga yan. Automatic. Malawak. So yung kita ng ating mga kababayan, naka-freeze yan. Hindi ka, ibig sabihin, wala kang pagkukunan. Walang trabaho. Walang trabaho. So, kailangan talaga ng assistance ng gobyerno. Assistance ng DSWD. Siguro makita as soon as possible yung mga taong yon. Kasi may sinusuplayan yan ng mga, ano ibig sabihin ng sinusuplayan? May sinusupport silang mga family. Kaya pag na-stop yan, may problema sila. Pero andyan dyan yung gobyerno na nakatingin dyan. Kaya may mga assessments na ginagawa. Totoo po yan. Affected. Kawawa sila. Tapos kung magbibigay ng assistance, syempre, kasama sa assessment yan, yung
ilang wave, ilang batches ng pamimigay ng ayuda para doon sa ating mga kababayan. Kasi halimbawa, kung ang family food packs, tatagal ba ito ng for 1 week? After noon, kailan yung susunod na pamamahagi ng ayuda? Again, naranasan ko kasi yung mapinsala ng bagyo. Kaya mahirap pag walang hanap buhay, mahirap yung ultimo talbos ng kamoting tanim mo, napinsala ng bagyo. Dito sa kasi, may mga nakita ako sa social media, talagang affected yung kanilang mga tourism spot O, kasama rin sa i-assess din ito ng government siguro is yung structural stability ng kanilang mga building, mga lugar bago mabuksan. Kaya maaring may ilang lugar dito matatagalan bago makabalik sa sa negosyo. Of course, yung restoration ay hindi mo magagawa sa loob ng 24 oras. Mahaba-habang panahon yan. Kaya kung may babalik man yung tourism niyan, hindi yan may babalik sa lalong madaling panahon. Kaya kailangan talaga ng support ng government, local and national government. Tama po yun. Tapos siyempre, yung mga kalsada nasira rin Mga tulay na maghahatid sa kanila dun sa lugar ng mga tourism spot. Ang dami pa namang sikat na mga lugar dyan. Samantala, ipinatupad na po ang 60-day na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos ideklara ang state of calamity kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Trade and Industry, araw-araw na minomonitor ng kanilang mga tauhan ang presyo at supply ng mga pangunahing pangangailangan sa mga apektadong lugar. Tiniyak din ng ahensya na may sapat na supply ng pagkain at hindi dapat magkaroon ng hindi autorisadong pagtaas ng presyo habang umiiral ang price freeze. May nakalaan ding Enterprise Rehabilitation Fund ang DTI para sa mga maliliit na negosyong naapektuhan ng kalamidad. Samantala, hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang paglabag sa presyo upang agad na maaksyonan ng mga kinaukulang ahensya. Hataw Balita ngayon. Aabot naman sa 267 mga paaralan mula sa 14 na mga lalawigan mula sa Davao Region at Soc-Surgen ang napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Batay sa report ng Department of Education, marami sa mga napinsalang classrooms ay mula naman sa Sultan Kudarat na umabot sa 398. Sinundan ng South Cotabato na may 299, Davao de Oro na may 159 classrooms, Valencia at Sarangani na kapwa may 69 na mga silid-aralan ang nasira dahil sa malakas na pagyanig. Nauna nang sinabi ng Department of Public Works and Highways na kasama sa mga nasirang classrooms at mga school buildings ang kanilang mga ayusin kapag nasimula na ang rehabilitation sa mga lugar na napinsala ng lindol. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Department of Education ang mga pamantayan kung kailan dapat bumalik sa paaralan ang mga estudyante na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa post ng DepEd, ipinaliwanag nito na maaari lamang magbalik eskwela ang mga estudyante kapag idineklara ng ligtas ang kanilang mga paaralan matapos ang inspeksyon at assessment. Ayon sa DepEd, tinatayang isasagawa ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ang lahat ng apektadong mag-aaral ay gagamit muna pansamantala ng modules at worksheet. Prioridad naman ng DepEd ang pagbibigay ng psychological first aid at learning activities na makakatulong sa mga estudyante upang makabangon mula sa trauma. Ayon sa kagawaran, maaari itong simulan sa susunod na linggo at maisagawa sa bahay sa gabay ng paaralan. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ng DepEd sa DSWD at Department of Health. Hataw Balita ngayon. 2 pala hanggang 3 linggo yung dapat na isagawang assessment sa mga school building na naapektuhan nitong malakas na lindol. At mahalaga naman yun, syempre, dahil may mga aftershock pang nangyayari. Thousands of aftershocks are expected. Okay. Napaka-importante niyan, dahil syempre apektado yung pasok ng mga estudyante. What is the alternative na gagawin dyan? Kasi dami ng mga rooms na naapektuhan.
saan sila magkaklase. Pero sinasabi naman, at this point, ay inaaral. Ang modules muna raw. That's correct. So, mayroon naman alternatibo na ginagawa right now. Kaya lang kasi pag modules, hindi ganun ka interactive, hindi ganun ka sa mga bata. May yung mga pag-aaral. reaksyon na natatanggap tayo dyan. Hindi ganun ka-effective kung face-to-face. Yung comparison ng ganung klase. Oo. But mas maigi na mayroon ganyan kung ikukumpara mo sa completely mawawala ng klase. Siguro, I do not know kung anong klaseng gagawin pa nila yan kasi kung, lalo na ngayon, trimester, di ba po, mas tututukan yung academic subjects ng mga bata para mas maging maalam compared daw nung nakaraan. So, ibig sabihin, without the classroom, they will be affected. Definitely. Pero sanay naman din dyan ng mga guro dahil nga dun sa nakaraang pandemya, meron na silang malawak na experience dyan. Pero ang mahalaga din sinasabi dito ng DepEd, unahin muna yung psychological first aid, yung sa trauma naman. Alam mo, it's good that you mentioned that. That's very important. Tama yan. Siguro ito mag-appeal na din tayo. Baka may mga private group dyan na gusto kayong magtumulong para at least ma-address yung psychosocial concerns nung ating makapagbigay ng psychosocial assistance noon sa mga bata, Kailangan matanda. nila ng debriefing. Imagine yung mga na-traumatize. Pagka hindi mo na-address yun, sinasabi ng mga eksperto dyan na pwedeng mayroon impact na mahabang impact doon sa kalusugan, mentally, sa kalusugan ng ating mga kabataan. Tsaka yung takot, na sila'y pumasok sa eskwelahan. That's dahil correct. sa trauma nga na nangyari. Pwede yun. Opo, tumulong na rin sana. Kung may private group, ito yung mga kailangan ng psychologist, psychometrician, tumulong sila. Apart from the school na sinasabi natin na dapat, ito ginagawa ng DepEd, dapat din yung mga doktor na may kakayahan naman, sama-sama po kayo, organize kayo, at pwede kayong mag-render ng inyong mga services. At sana kasama rin sa may prioritize ng ating government yung agad na maibalik yung pagsasaayos ng kanilang mga school buildings. At yung school building siguro, medyo baguhin na siguro yung design. Iakma na dahil di ba, nabanggit mo kahapon sa interview sa PBOX, talaga namang may fault line dito So, pwedeng maulit-ulit yung malakas na lindol. So, dapat i-consider na sa pagtatayo ng school building yun. Mamaya, sa mga susunod nating discussion, pag-uusapan natin yan, dahil I think yung Metro Manila Development Authority, mayroon din silang mga binabanggit tungkol diyan. Paano magiging strict tungkol doon sa mga regulations ng mga school buildings. Alright, samantala pinabulaanan ng Department of Education ang mga kumakalat na post sa social media hinggil sa umano'y pagtatanggal ng grade 11 at grade 12 para sa school year 2026 to 2027 na umano'y magsisimula sa Hulyo. Ayon sa DepEd, fake news o walang katotohanan ang naturang post at nilinaw nila na walang ipinatutupad na pagbabago sa ipinatutupad na basic education level sa ilalim ng K-12 program. Muling pinalalahan ng DepEd ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nababasa online. Huwag i-follow ang mga page na nagbabahagi ng maling impormasyon at agad i-report ang mga ito. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi maiwasang mag-alala na mga magulang ngayon sakaling magkaroon rin ng malakas na lindol sa Metro Manila. Dahil dito, tututukan ng ilang paaralan sa Metro Manila ang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One. May hataw na balita si Mia Alonzo. Talagang siguro pag-uwi pa lang, pagpasok ni actually is everyday. Talagang dinadasal ko na laging ligtas, di ba? Kung nangyari man sa ibang lugar, huwag naman sana na mangyari din dito. Muling binuhay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangamba sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Kaya naman ang nanay na si Marina hindi maiwasang muling mag-alala lalo na at ang pinapasukang paaralan ng kanyang anak ay nasa lugar na malapit sa West Valley Fault. Sa kabila ng pangamba, nakikita naman niya ang mga hakbang na isinasagawa ng paaralan para paghandaan ang posibleng sakuna. Gaya na lamang ng mga biglaang drills, pagre-require sa kanila na mag-fill out ng forms para sa reunification plan ng pamilya in case of emergency. Bukod naman dito, sinimulan na rin nila sa kanilang tahanan
ang mga paalala sa kaniyang mga anak sa mga dapat tandaan at gawin sa pagtama ng kalamidad. Ito naman sa buwis, wala naman kami nakikitang pagkukulang, although na laging reminder, lagi sila nagpapaalala. So, kaming mga parents na dapat talaga maging alisto. Actually, open naman ang mga teachers dito eh. Kapag may nangyari sa bata, mini-message ka agad yung magulang. So, yung tutok ng parents tsaka ng teachers. Sa Buting Elementary School sa Pasig City, kung dati ay isinasagawa lamang once a month ang surprise earthquake drills, ngayon ay target ng paaralan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda at gawin ito ng mas madalas. Ayon sa school principal na si Ma'am Analu Madrigal, mas malaking hamon para sa isang elementary school ang drills dahil kapag may tunay na emergency, mas madaling mataranta, makalimot sa instruction o maiyak ang mga bata lalo na ang mga nasa kindergarten. Nag-try po kami, talagang nalilito pa yung mga bata kung saan na yung evacuation area. Panibagong practice na naman ulit kami. So dapat po talaga mas paigtingin pa namin itong pagpapractice namin na drill. Kaya kailangan po talaga siyang tutukan po talaga saan kami. Kasi iba na po talaga pagka nasa totoong senaryo na. Magkakaroon din ng muling pagsasaayos sa evacuation routes at exit dahil sa naging paglipat ng mga mag-aaral sa bagong building para sa pagpapalakas at retrofitting ng kanilang lumang gusali na malapit din sa active fault. Kaya sa pagbubukas pa lamang ng klase, tinuturuan na ang mga estudyante ng kanilang mga bagong evacuation routes. Kasama rin sa paghahanda ang pag-aalis ng mga posibleng panganib sa mga silid-aralan, gaya ng matataas na cabinet at mga harang sa mga daanan. Mayroon ding mga emergency kit sa mga silid-aralan at mga hard hat na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Ang dating once a month na unannounced earthquake drills, posible na rin anilang mas dumalas upang mas tumatak sa isip ng mga bata at maging handa. Ano kasi yung routine, pag bata kasi kailangan sa kanila routine. Pag once na narinig na nila to, minsan nga pagka narinig nila yung kabila, bigla na lang tumatakbo yung mga bata. Yun ang mahirap, kaya kailangan ma-plan po na dapat hindi magsalubong itong mga grade na ito. Kasi lalo na itong kinder natin, may SPED pa kami. Iba naman ang sitwasyon sa katabing senior high school building. Hindi ito kabilang sa mga gusaling nakitang kailangan ng retrofitting. Gayunman, nakahanda na rin ang kanilang mga evacuation plan at mga safety protocol. Dahil mas matatanda na ang mga mag-aaral, inaasahang mas madali nilang mauunawaan at masusunod ang mga instruction sa oras ng emergency. In fact, yung ating location ng school ay medyo malapit sa fault line. No? Kaya kami naman ay naghahanda na sa ating regular naman yung paghahanda ng ating division office ng DepEd about doon sa readiness ng ating mga estudyante and then yung ating mga teachers at saka sa ating mga non-teaching personnel. Kaya from time to time ay meron kaming mga drills na ginagawa at for me personally ini-emphasize ko yung always caught by surprise. Samantala, ilang oras lamang matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, agad namang nagtungo sa General Santos City ang mga opisyal ng Department of Education kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang inspeksyonin ang mga apektadong lugar. Base sa social media post na Education Secretary Sani Angara, nakipagpulong agad ang mga opisyal sa mga field personnel upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga paaralan. Batay sa Rapid Damage Assessment ng DepEd, hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes, 62 silid na aralan ang tuluyang nawasak. 73 naman ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 381 naman ang may mga bahagyang sira. Kaya naman habang hindi pa tiyak kung kailan o kung saan susunod na tatama ang malakas na lindol, isang malinaw sa mga paaralan at magulang ang kahandaan na anilay pinakamahalagang depensa laban sa posibleng sakuna. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Alam mo, napakaganda nitong balita na ito na narinig natin, na napanood natin mula kay Mia. Okay.
may binabanggit kasi na hindi ang lindol ang mismong nakamamatay, kundi ang mga gumuguhong estruktura na hindi naitatayo ng tama. Yung school, sinasabi, ay high risk areas dahil ando doon yung bulto ng bilang ng mga estudyante, nandyan dyan ng mga guro, nandyan dyan ng mga kawani. Kaya kung hindi mo naitayo ng tama, hindi ka sumunod doon sa National Building Code of the Philippines, you will be in trouble. Yung structure mo ay masisira. Bakit? Ang Pilipinas ay, geographically speaking, ay whether you like it or not, laging lilindulin. Kasi tayo ay nandoon sa sinasabi, Philippine Ring of Fire. Pacific Ring of Fire. Thank you for that correction. Hindi lang Philippine, Pacific Ring of Fire. Kaya, you will expect earthquake. Kung hindi tama yung pagkakatayo ng structure mo, you will be in trouble. Sa madaling salita, dapat it's time to, you made mention about the substandard na mga bakal, substandard na mga materyales, semento. O yung halo. Yung paghalo niyan, wala kang kinakausap na mga structural engineers, yung mga arkitekto, mga civil engineers, umiiwas ka sa inspection, hindi ka kumukuha ng permit, you are in trouble. Sometimes yung mga local building officials in connivance naman doon sa mga nagpapagawa ng mga structure, ng mga bahay. That is the reason why mayroon tayong mga ganitong klaseng problema. Again, this is a reminder, wake-up call, tama, na dapat i-revisit kung kayo nagpapagawa ng bahay. Nakita mo yung mga bumabagsak na bahay, hindi lang yung mga schools. Baka pwedeng i-revisit saan ito nagkamali. And this time, please naman, wag na tayo makipag-connive doon sa gumagawa ng mga pagsasamantala tulad ng bibili ka ng mga substandard na mga materyales at maitayo mo lang yung mga structure na yan. Kaya napakahalagaan din nung mula sa umpisa pa lang, binabantayan na yung pagtatayo. Kung tama ba yung lalim ng pundasyon, tapos yung mga bakal na ginagamit, ayon ba sa plano yung size? Kung halimbawa 16 mm ang nakalagay, gagawin lang 10 or 12, napakalubay talaga pagka ganon. At isa pa, yung bang pagtatayuan ng mga school building o kaya ng mga establishment, bahay, wala ba dun sa fault line? Kasi kahit matibay ang structure mo, nandun naman sa ibabaw pala ng fault line, hindi ka nagsuri, hindi mo inalam, most likely, pagka lumindol, talagang guguho. Pinag-iingat ng Philippine Embassy sa Pretoria ang Filipino community sa South Africa bunsod ng nakaambang pagsasagawa ng nationwide shutdown plan doon. Ito'y sinasabing darao sa darating na June 30, 2026. Inaasahang magsasagawa ng mga malawakang protesta sa araw na yan ng mga anti-illegal immigrant civic groups upang ipanawagan ng mass deportation at immediate repatriation ng mga undocumented foreigner, gayon din ang striktong domestic labor market restrictions. Bagaman sinasabi ng mga protester na hindi nila sinusuportahan ang anumang mga pagkilos na labag sa batas, pinag-iingat pa rin ang mga dayuhan sa banta sa kanilang seguridad. Hataw Balita ngayon. Muling naglabas ng babala ang Department of Migrant Workers Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Program na ipinagbabawal ang Filipino household workers sa Iran. Ayon sa DMW, ang pagtatrabaho ng mga Pilipino at iba pang foreign nationals bilang household at non-professional service workers sa bansang Iran ay ipinagbabawal sa ilalim ng kanilang labor regulations. Pinapalalahanan ang lahat na maging maingat sa mga nag-aalok ng trabaho na aalis papunta sa Iran gamit ang tourist visa dahil sa posibleng pang-aabuso bunsod ng kawalan ng working visa. Paliwanag ng DMW, ang pagpasok sa trabaho sa ibang bansa gamit ang tourist visa ay may tuturing na illegal employment na may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas ng Iran. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Marie, isang magandang umaga sa iyo.
Global News. Yes, Ani, isang magandang umaga rin sa iyo at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang ating Global News. Bagamat hindi suportado ni US President Donald Trump ang ginawang pag-atake ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Iran noong weekend, hindi naman siya umano ito masisi dahil may karapatan anya ang Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Gayunman, inamin ni Trump na pinayuhan niya si Netanyahu na itigil ang mga pag-atake sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Narito ang hataw na balita. Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakausap niya sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay na nangyaring pagpapalitan ng missile attacks ng Iran at Israel noong linggo. Ayon kay Trump, naging maganda ang pag-uusap nila ng Israeli leader kaugnay ng mga pag-atake at ng posibleng paglala pa ng sigalot. Inamin ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi niya masisi ang Israel sa pagganti nito matapos tamaan ng mga missile mula sa Iran. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. Ayon kay Trump, bagamat nauunawaan niya ang pagganti ng Israel, hinikayat pa rin niya si Netanyahu na huwag nang palawakin pa ang labanan. Anya, sinabihan niya ito na gawin ang sa tingin nitong tama, ngunit dapat din itong huminto sa pinakamadaling panahon. No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. Ayon pa sa Pangulo, sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa magkabilang panig, ay napapayag niya ang mga ito na muling itigil ang pagpapalitan ng mga pag-atake. Sa kabila ng paghinto ng mga airstrike, nilinaw ng pamahalaan ng Israel na magpapatuloy pa rin ang operasyon nito laban sa Hezbollah sa timog ng Lebanon. Binigyang diin ni Prime Minister Netanyahu sa kanyang mga pakikipag-usap kay Trump na may buong karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito laban sa anumang banta. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. Araw ng linggo nang maitala ang muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pagpapalitan ng pag-atake ng Iran at Israel. Tinarget ng Iran ang kabisera ng Israel dahil sa walang tigil na pag-atake ng Israeli Defense Force sa Hezbollah sa Lebanon na ayon sa Iran ay pagsira sa kanilang red lines. Gumanti naman ng pag-atake ang Israel at doon na muling sumiklab ang tensyon sa rehiyon. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila naman ng babala ng Iran muling gaganti kung may panibagong pag-atake sa Lebanon, nagsagawa pa rin ang Israel ng panibagong airstrike sa timog na lungsod ng Tyre at nagpalabas ng evacuation order sa mga residente. Gayunman, nananatiling kumpiyansa si US President Donald Trump na malapit nang maabot ang isang kasunduan na magwawakas sa digmaan at magpapanumbalik ng kapayapaan sa rehiyon. May hataw na balita si James Bontuyan. Muling naglunsad ng mga pag-atake ang Israel sa timog na bahagi ng Lebanon kasunod ng deklarasyon ng Israel at Iran ng paghinto ng pagpapalitan ng missile attacks noong nakaraang araw. Tinamaan ng Israeli airstrikes ang lungsod ng Tyre matapos maglabas ang hukbo ng Israel ng babala sa mga residente na lumikas sa ilang bahagi ng lugar. Kabilang sa mga pinaalis ang mga naninirahan sa Christian Quarter ng lungsod, isang lugar na dati ay hindi kasama sa mga evacuation order. Ayon sa Israel, may presensya umano ng Hezbollah sa nasabing lugar kaya ito isinama sa mga target ng operasyon.
Makikita ang makakapal na usok mula sa lungsod habang nagmamadaling lumikas ang mga residente sa lugar na tinatarget ng Israel. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, hindi bababa sa 8 ang nasawi sa mga pag-atake sa Tyre habang marami ang nasugatan. Nauna nang nakapagtala ng 5 nasawi sa mga pag-atake noong Lunes sa parehong lungsod kung saan 4 na paramedic ang kabilang sa mga nasugatan matapos tamaan ang isang lugar malapit sa Red Cross Center. Samantala, aabot naman sa 9 ang nasawi sa iba pang pag-atake ng Israel sa magkakaibang bahagi ng Lebanon noong Lunes. Nauna nang nagbabala ang Iran na muli itong kikilos kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa timog ng Lebanon. Gayunman, naninindigan ng Israeli Defense Force na ipagpatuloy dito ang operasyon laban sa Hezbollah. Samantala, sa kabila ng muling pagsiklab ng tensyon, nananatiling positibo si US President Donald Trump hinggil sa mga negosasyon para wakasan ang digmaan. We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that it straight will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Ayon kay Trump, hindi tumitigil ang negosasyon sa kabila ng mga naitatalang pag-atake. Giit pa ng Pangulo ng Estados Unidos, wala siyang nakikitang malaking balakid sa mga pag-uusap. I don't think there are any sticking points. I think we're very close to having a very, very good, strong, powerful deal. Naniniwala rin ito na mas mabuti ang pagkakaroon ng kasunduan kaysa magpatuloy ang pagbobombahan sa rehiyon. Ipinagmalaki rin ni Trump na epektibo pa rin ang ipinatutupad na blockade ng Estados Unidos sa mga daungan ng Iran. Aniya, dahil sa blockade, wala nang kinikita ang Iran dahilan para mapilit ito na makipagkasundo sa US. What has proven to be a very powerful thing is the blockade. The blockades turned out to be much stronger than bombing. And it was really a combination. It was our initial thrust and then the blockade. But, their economy is really suffering and they're going to make a deal. Una nang sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi tinatalikuran ng Tehran ang diplomatikong negosasyon bagamat nananatiling nakahanda ang Iran na tumugon sa anumang banta sa kanilang bansa. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, kinumpirma ni US President Donald Trump na ligtas at walang nasugatan sa 2 piloto ng Apache helicopter na bumagsak malapit sa Strait of Hormuz. Ayon kay Trump, maglalabas pa ng ulat ang militar upang matukoy kung ang insidente ay dulot ng pag-atake, mechanical failure o iba pang dahilan. Nauna nang napaulat na nasagip ang 2 piloto matapos bumagsak ang kanilang sinasakyan na AH-64 Apache habang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Oman. Kasabay nito, sinabi ni Trump na handang tumugon ang Estados Unidos sakaling mapatunayan na may kaugnayan o may kinalaman ng Iran sa insidente. The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine, yeah. Hataw Balita ngayon. Inalis na ang local state of emergency sa southern at eastern wards ng Wellington matapos humupa ang banta ng malalakas na alon sa baybaying lugar. Subalit nananatili ang babala ng mga otoridad dahil may inaasahan pang high tide at posibleng pagkalat ng kontaminadong tubig sa dalampasigan. May humahataw na balita si Early Briones. Matapos ang maghapong pagbabantay sa mga malalakas na alon, inalis na ni Wellington Mayor Andrew Little ang local state of emergency sa southern at eastern wards ng lungsod. Nauna nang pinalikas ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat sa mga lugar ng Ophir Bay, Island Bay, Hudson Bay at Breaker Bay dahil sa banta ng mga dambuhalang alon. Ayon kay Little, nakapagtala sila ng mga alon na umaabot sa 11 metro ang taas. Ngunit hindi ito kasing dalas ng unang inaasahan ng Met Service, kaya napagpasyahan ng mga otoridad na ibaba ang alert level at tapusin ang state of emergency.
We've been keeping a close eye on the heavy swell situation on the south coast throughout the day. We have seen waves as high as 11 metres, but they're not coming as frequently as the Met Service was predicting. Dahil dito, inalis na rin ang mga traffic cordon at pinahintulutan ng makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan at negosyo sa South Coast. Gayunman, pinayuhan pa rin ng mga otoridad ang mga motorista at residente na mag-ingat dahil maaari pa rin may mga debris at madudulas na bahagi ng kalsada. So, traffic cordons will be removed and residents will very soon be able to return to homes and businesses along the south coast. Please take care when travelling through the area. Sa kabila ng pagluwag ng sitwasyon, nagbabala ang Wellington Region Emergency Management Office na may inaasahan pang high-risk high tide sa mga susunod na oras. May pangamba rin na maanod papunta sa baybayin ang mga screened pero untreated wastewater mula sa MOA Point Outfall. Ayon sa mga health officials, mababa naman ang panganib mula sa sea spray. Ngunit pinapayuhan pa rin ang publiko na iwasan ang direktang pagkakalantad dito at maghugas ng kamay pagkatapos mamasyal sa dalampasigan. Humingi naman ng pangunawa si Little sa mga residenteng naabala ng paglikas at mga pagsasara ng kalsada. Giit nito, mas mabuti nang maging maagap sa paghahanda kaysa malagay sa panganib ang mga mamamayan kapag lumala ang sitwasyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Muli namang nagkagulo sa bayan ng Nanyuki sa Kenya matapos magprotesta ang mga residente laban sa planong pagpapatayo ng isang Ebola quarantine center para sa mga mamamayan ng Estados Unidos. Sa kabila nito, nanindigan ng pamahalaan ni President William Ruto na itutuloy ang proyekto sa kabila ng malakas na pagtutol mula sa publiko. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Muling gumamit ng tirga sa mga pulis sa Kenya upang buwagin ang mga nagpoprotesta sa bayan ng Nanyuki sa Laikipia County. Bit-bit ng mga reliyista ang mga bandila ng Kenya, mga placard at isang kabaong na may nakasulat na Ebola bilang pagtutol sa planong pagpapatayo ng isang quarantine facility para sa mga Amerikanong manggagaling sa Democratic Republic of the Congo o DRC. Naniniwala ang marami sa mga residente na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at turismo ang pagdadala ng mga posibleng may dalang Ebola sa kanilang lugar. Nauna nang nagkaroon ng kaparehong mga protesta noong nakaraang linggo kung saan dalawa ang nasawi matapos makaengkwentro ang mga pulis. Sa pinakabagong kilos protesta, may mga ulat naman ng mga nasugatan at maraming inaresto habang nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at pulis. Ayon sa mga nagpoprotesta, hindi pa handa ang sistema ng kalusugan ng Kenya para harapin ang posibleng pagdating ng mga pasyenteng may Ebola. The problem is that our government is trying to oppress us, is trying to oppress us with Ebola, and we are not going to entertain that nonsense because Ebola is very deadly disease. It can lead to massive loss of life. Iginit din ng mga residente na dapat sa Estados Unidos itayo ang naturang pasilidad at hindi sa Kenya. How can you bring it here in Nanyuki? And yet our healthcare system is not yet in good condition. Our social health authority is in a very bad situation. How can we entertain a disease and yet we are not prepared? Kenya is not prepared for Ebola. Kenya is not prepared. It should be taken to Trump in USA. Pinangangambahan naman ng ilang residente na kumalat ang sakit kapag nabigo ang pasilidad na mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. The facility is not good for Kenyans because eventually with the crippled health system that we have in the country and in the county as well, that disease is finally going to creep out of the facility, and that's not what we want. As much as we want to be a safe country, the health system is... Dagdag pa nito, ang kasunduan ng Kenya at Estados Unidos para sa naturang pasilidad ay senyales umano ng hindi maayos na pamamahala sa bansa. Ang ipinapatayong pasilidad sa Laikipia Air Base ay inaasahang magkakaroon ng 50 isolation beds at pamamahalaan ng mga medical staff mula sa Estados Unidos. Layunin nito na tumanggap at mag-quarantine ng mga Amerikanong maaaring maapektuhan ng kasalukuyang Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. We are saying no to Ebola in Laikipia. We won't accept
we won't accept our motherland to be defiled by previous diseases zenye hazijaikuwa kwa hii nchi yetu. So we are rejecting Ebola and we are saying the American gonna take their Ebola and go back to their country. In short, tunasema Laikipia is not a dumping site. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 500 ang kumpirmadong kaso at mahigit 100 nasawi ang naitala sa pagala ng Ebola sa Congo. Bagamat wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola sa Kenya, nangangambang marami na maaaring madala sa bansa ang sakit kapag nabuksan ang pasilidad. Noong nakaraang buwan, ipinag-utos ng High Court ng Kenya ang pansamantalang pagtigil sa pagbubukas ng pasilidad habang dinidinig ang kasong inihain ng isang rights group. Ngunit ayon sa mga larawang kuha sa satellite, nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng pasilidad sa kabila ng naturang utos ng hukuman. Ipinagtanggol naman ni Kenyan President William Ruto ang proyekto at sinabing hindi makatao ang tumanggi sa kahilingan ng Estados Unidos na magtayo ng naturang pasilidad. Giit din ng pamahalaan, may kinabang din ang mga Kenyan sa mga improvements sa healthcare preparedness na kaugnay ng proyekto. Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng mga residente at lokal na opisyal na itigil ang konstruksyon hanggang may sapat na paglilinaw mula sa pamahalaan ukol sa kaligtasan ng komunidad. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang sinuspindi ng Brazil ang paggamit ng kauna-unahang single-dose dengue vaccine matapos maiugnay sa 2 kahina-hinalang pagkamatay. Mahigit 500,000 na ang nabakunahan ngayong taon gamit ang bakunang binuo at inaprubahan sa Brazil. Ayon sa Health Ministry, 3 malulubhang kaso ang naitala matapos ang pagbabakuna, kabilang ang 2 nasawi at 1 babaeng na-admit sa intensive care ngunit nakarecover na. Bagamat wala pang sapat na ebidensya upang mapatunayang ang bakuna ang direktang sanhi ng mga kaso, itinuturing ito ng mga otoridad bilang isang babalang dapat imbestigahan. Sinabi ng pamahalaan na mananatiling suspendido ang programa habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa kaligtasan ng bakuna. Samantala, inanunsyo na ng NASA ang 4 na astronaut na magsisilbing prime crew ng Artemis 3, isang mahalagang misyon na magbibigay daan sa planong pagbabalik ng tao sa buwan sa mga susunod na taon. Layunin ng misyon na subukan ang mga bagong sistema at teknolohiya na kakailanganin para sa mga susunod na paglalakbay patungo sa Lunar South Pole at balang araw ay sa Mars. May hataw na balita si Lynn Perez. Pinangalanan na ng National Aeronautics and Space Administration or NASA ang 4 na astronaut na magsisilbing prime crew ng Artemis 3 mission na nakatakdang ilungsad sa taong 2027. Pangungunahan ng misyon ni NASA astronaut Randy Bresnik bilang commander, kasama si European Space Agency astronaut Luca Parmitano bilang pilot at NASA astronaut Andre Douglas at Frank Rubio bilang mission specialist. Napili naman si NASA astronaut Bob Hines bilang backup crew member. Ang Artemis 3 ang magsisilbing isang complex test flight kung saan ilulungsad ng NASA ang Orion spacecraft gamit ang Space Launch System or SLS rocket mula sa Kennedy Space Center sa Florida. Pagkatapos makarating sa low Earth orbit, isasagawa ng crew ang unang challenge sa pagdadak o pagkakabit ng Orion sa mga test version ng human landers na ginagawa ng Blue Origin at SpaceX. Layunin nitong subukan ang mga mahalagang sistema kabilang ang software, communication, propulsion at iba pang kailangang teknolohiya bago ang mga susunod na misyon sa buwan. Inaasahang aabot sa umigit kumulang 2 linggo ang misyon sa kalawakan bago muling bumalik sa daigdig ang Orion at lumapag sa karagatan ng Pacific Ocean para sa recovery operation. Ayon sa NASA, ang Artemis 3 ang magiging susunod na akbang matapos ang matagumpay na paglipad ng Artemis 2 at maghahanda sa ahensya para sa Artemis 4 na nakatakdang magdala ng mga astronauts sa Lunar South Pole sa 2028.
Mahalaga rin ng misyon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may astronaut mula sa European Space Agency na formal na may tatalaga sa isang Artemis mission. Patuloy namang inihahanda ng NASA, SpaceX at Blue Origin ang kanilang mga spacecraft at landers habang isinusulong ang mas madalas na mga misyon sa buwan bilang bahagi ng mas malawak na layunin na magtatag ng pangmatagalang presensya ng tao sa lunar surface at sa hinaharap ay makapagpadala ng mga astronaut patungo sa Mars. Lig Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Nahuli na ng mga otoridad sa Japan ang isang itim na oso matapos itong mamataan ilang araw sa lungsod ng Utsunomiya malapit sa Tokyo. Ginamitan ng tranquilizer ang humigit kumulang 100 kilong oso na mahigit 20 beses na namataang gumagala malapit sa mga bahay, paaralan at parke. Dahil sa insidente, pansamantalang isinara ang 74 na pampublikong elementarya at junior high school sa lungsod bilang pag-iingat. Samantala, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang isa pang oso sa Fukushima na nakasugat ng 4 na individual at nakaiwas pa sa mga operasyon ng paghuli. Ayon sa mga eksperto, dumarami ang pagpasok ng mga oso sa mga komunidad dahil sa kakulangan ng pagkain sa kagubatan at pagbabago sa kapaligiran na nakaapekto sa kanilang natural na tirahan. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Magandang araw po. National News. Pinadadalo sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel at Defense Team. Itinakda ito ng Senate Impeachment Court sa June 18, 2026. May hataw na balita si Rosalie Cos. Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, 2026, araw ng Lunes alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya at dokumento, bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis at propose na sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo sa pre-trial conference ng personal o sa pamamagitan ng mga abogado ang dalawang kampo pero hindi ito open sa media o sa publiko para magkaroon ng malayang diskusyon ang magkabilang panig. Kailangan namang magsumite ang lahat ng panig ng pre-trial brief sa clerk ng impeachment court at magbigay ng kopya sa kabilang kampo ng hindi lalampas sa June 15, 2026. Pirmado ang notice ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalala si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon sa napaulat na issue sa seguridad sa Senado. Pero naniniwala ito, hindi ito makaapekto sa inaasahang paglilitis kay Vice President Duterte. Tiwala rin si Representative Ridon sa kakayahan ni Senator Gatchalian sa mga hakbang na kinakailangang maisagawa kaugnay nito. Well, syempre, we share the same concern as the Senate President pro tempore, relating to the security threat at the Senate building and the premises. So, we're expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre, para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly, yung po Senate Impeachment Court. Kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin na matutuloy-tuloy. At syempre, pagka may security concerns, at risk yung po pagtutuloy po ng mga paglilitis. Nakatanggap umano ng impormasyon si Acting Senate President Gatchalian mula sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa isang potential threat sa Senate building. Bunsod nito, naka-heightened alert ngayon ang Senado. Kinilala naman ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang inisyatibo ng NBI kaugnay ng security concerns sa Senado. Dagdag pa nito, mahalagang matiyak na ligtas ang proseso at mga tao sa lahat ng banta at karahasan. Isa rin anyang seryosong proseso ang impeachment na kailangang protektahan at pangalagaan. Rosalie Cos, humahataw sa Balita Ngayon.
Ibinasura ng Malacanang ang mga aligasyon ng 18 individual na umano'y naghatid ng maleta na may lamang pera para sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi umano tatayo sa korte ang mga pahayag dahil pabago-bago ng mga ito at kulang sa matibay na ebidensya. Sinabi rin ng palasyo na maraming katanungan sa kredibilidad ng mga aligasyon dahil abogado umano ang nagsasalita sa halip na ang mismong mga nagbigay ng salaysay. Nauna na ang inamin ng kampo ng mga nagreklamo na binawi ng dalawa sa kanilang testigo ang bahagi ng kanilang mga paratang laban kay Senator Lauren Legarda. Hinamo naman ng Malacanang ang mga nag-aakusa na maglabas ng konkretong ebidensya upang patunayan ang kanilang mga sinasabing kickback at money delivery operations. Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to, na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Hataw Balita ngayon! Naghigpit na ng seguridad ang Senado kahapon, June 9. Ito'y matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation na may potensyal na banta sa institusyon. May humahataw na balita si Jed Neresina. Ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng work-from-home arrangement para sa lahat ng tanggapan sa Senado kasabay ng pinaigting na seguridad sa buong Senate complex. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang Senado mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa isang credible threat o seryosong banta sa kaligtasan ng institusyon sa inilabas na advisory ng Senador. Simula ngayong araw, June 10 hanggang June 11, hindi muna papapasukin sa pasilidad ang mga empleyado para sa kanilang kaligtasan. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Senator Gatchalian na hindi sila dapat maging kampante, lalo kung may ganitong intelligence information. Binigyang diin ng Senador na lahat ng banta ay dapat seryosohin. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ng security surveillance inspection ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa buong Senate premises kahapon. Heightened yung aming security right now because of the info that the NBI director gave the senators. To address this, the heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, we will increase yung security. So far, yun naman ang gagawin natin. Pagtitiyak naman ng OSAA at ni Senator Gatchalian na prioridad nila ang kapakanan ng bawat empleyado ng institusyon. Hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa OSAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Samantala, ayon sa palasyo, sinusuri na ng mga otoridad ang umano'y seryosong banta sa seguridad sa Senado na ipinahayag ng ilang senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iniimbestigahan na ito sa ngayon at may babala ang Malacanang sa mga nagtatangkang maghasik ng kaguluhan. It is now being validated and it has been referred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Sa gitna ng mga kumakalat na ulat online tungkol sa umano'y destabilisasyon sa darating na araw ng kalayaan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na wala silang namomonitor na banta mula sa loob ng kanilang organisasyon. May hataw na balita si Ryan Lacanlale.
Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga impormasyong lumalabas sa social media at iba pang ulat kaugnay ng umano'y planong panggugulo sa darating na June 12 kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad. Well, we heard about these reports. We also heard some mga social media postings, reports. So tinitignan po natin lahat ito because siniseryoso po natin, no? Yung mga ganitong banta, yung mga reports na ganito. Nakikipag-ugnayan din ng AFP sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matiyak na agad na matutugunan ang anumang posibleng banta. Sa kabila ng mga kumakalat na impormasyon, sinabi ni General Browner na walang natutukoy na kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng militar. Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. Ako po ay talagang naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Ayon pa sa AFP Chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Samantala, umapila si Browner laban sa paggamit ng mga larawan ng AFP at ng kanyang imahe sa mga online posts na nanghihikayat sa publiko na lumahok sa mga kilos protesta sa darating na June 12. Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yon, gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines. Nilinaw rin ng AFP na walang katotohanan ng mga kumakalat na mensaheng nagsasabing bumaligtad na ang militar laban sa pamahalaan. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Samantala, tiniyak din ng AFP na nananatili silang nagkakaisa at nakatuon sa kanilang mandato na pangalagaan ang seguridad ng bansa habang papalapit ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi rin anya naaapektuhan ang kanilang hanay sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado. Magpapatuloy umano ang kanilang pagbabantay sa mga pasilidad ng pamahalaan gaya ng Kamara at Senado. Paglilinaw din ito na hindi nila mandato ang manghimasok sa usaping politika. Of course, nakikita namin yung nangyayari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, maandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may floating structure sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon sa AFP, hindi nila hahayaang may magtayo ng permanent structure sa nasabing teritoryo. Samantala, naghain na ng diplomatic protests ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng nakitang illegal na floating structure. Nagbabalik si Ryan Lacanlale, humahataw. Hindi natin papayagan na maulit yung nangyari noon na may tinayo na isang maliit na structure and then later on lumaki pa siya into an artificial island. Hindi tayo papayag dito sa Scarborough Shoal. Hindi na hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng panibagong istruktura sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng namataang moving structure sa loob ng Bahura sa Bajo de Masinloc. Matapos magpalipad ng eroplano para sa surveillance mission sa lugar, nakumpirma ng AFP ang pagkakaroon ng nasabing istruktura na una nang iniulat ni Sea Light Director Ray Powell noong 1 linggo.
Una itong nakita sa southern entrance ng Bahura, subalit sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Flight ng AFP, nasa gitna na ito ng lagoon. May 6 na tao sa loob ng istruktura na hindi makumpirma ng AFP kung ano ang ginagawa ng mga ito. So it's a 6x6 structure, no? Na parang sa tingin natin may antena siya. Tapos dun sa latest na image na nakuha nung ating Philippine Air Force na lumipad over the Bajo de Masinloc, may mga tao sa taas. No, may mga tao, may 6 na tao dun sa structure na yun. Sabi ni General Browner, ginagawa na ng pamahalaan ang kaukulang hakbang ukol dito. Hindi anya papayag ang pamahalaan na magaya ang Bajo de Masinloc sa nangyari sa ibang bahura sa West Philippine Sea, kung saan sinabi ng China ng una na isa lamang temporary shelter ang kanilang ginagawa, subalit kalaunan ay ginawa itong military facility. For instance, nag-demarche na tayo. No, yung ating Department of Foreign Affairs ay nag-issue ng demarche. Kausap rin po natin yung mga kaalyado natin at yung mga partner nations natin dahil interesado rin sila sa mga nangyayari dito sa atin. Dagdag ni Browner, kapag maganda ang panahon, nagpapalipad sila ng eroplano para i-monitor ang bahura. Magde-deploy din sila ng mga barko sa lugar. Ang National Task Force West Philippine Sea, kinumpirma na naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China hinggil sa nasabing illegal na floating structure. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng NTF-WPS sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang layunin, epekto at implikasyon ng paglalagay ng floating structure sa lugar. Binigyang diin ng NTF-WPS na pangunahing prioridad nito ang pangangalaga sa soberanya, sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muli ring iginiit ng NTF-WPS na ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa loob ng maritime zones ng bansa, alinsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Pinuna ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang issue na matagal umano ang paglalabas ng pondo sa pamamagitan ng supplemental budget provision na nasa konstitusyon. Samantala, naniniwala naman si dating Senate President Franklin Drilon na hindi labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriation na kinu-question ngayon sa Supreme Court. Si Dante Amento, humahataw. Is it your position that the supplemental budget provision is useless? It is useless. Because we can do the easier way of just providing for unprogrammed appropriation. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema ngayong araw ang pagtalakay sa mga petisyon laban sa probisyon ng Unprogrammed Appropriation at Special Funds sa General Appropriations Act o GAA na ipinasa ng Administrasyong Marcos. Sa interpellation ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, natalakay ang probisyon sa supplemental fund na nasa konstitusyon. Sabi ni dating Albay Governor Joey Salceda, matagal mailalabas ang pondo sa pamamagitan ng supplemental fund. Kaya sa paniniwala nito, kailangan ang unprogrammed appropriation na mas mabilis ang paglalabas ng pondo, lalo kung may mga kalamidad. Tanong ni Justice Lazaro Javier, hindi ba nakita na mga malangkas ng konstitusyon ang delay? Ang ibig bang sabihin, yung ating framers ng Constitution, hindi nila naisip na ang provision na to magkukos ng day sa pag-enact natin ng supplemental budget. Hindi po, is it your opinion? But these people did not think of this possible problem brought about by the perceived delay in the enactment of a supplemental budget that will stall the projects of the government. That the supplemental budget of 2006 took 70 days to be transmitted. So nangyari na po yung crisis. And then
So to the date of filing, it only took that fast because there was noong 2006 mabilis kasi reenacted budget. Dagdag pa ni Salceda, kulang pa rin ang pondo galing sa iba't ibang supplemental budget kahit pa isama ang pondo ng Office of the President. Giit naman ni Justice Lazaro Javier, lagi namang kulang pero ang mahalagaan niya ay may ginagawa ang pamahalaan para makapaglabas ng tulong habang hinihintay ang supplemental fund. Kahit mag-supplemental budget ay kulang pa rin. It's not enough. It's just that we can start our rehab, we can start helping out the victims for their food, for their shelter. In the meantime that we're going through the supplemental budget. And I cannot imagine the Congress not heeding the advice of the President for an emergency measure to be immediately enacted. There are angels in Congress. Angels in Congress. But, ma'am, it took the lowest is 70 days before the government was able to use the supplemental budget. It took 135 days in 20 for Yolanda, for Typhoon Labuyo. Binigyang diin ni Justice Lazaro Javier, mayroon kasing safeguards ang supplemental budget na nakasaad sa konstitusyon. Kasi may mga guardrails ang supplemental budget under the Constitution that are not found in the appropriations of unprogrammed funds. Umiiwas ba tayo? Hindi po. Katulad ng Riming, nung halos buong albay ay nawasak. Hindi mo makukuha sa supplemental yun. Okay, sir. Pwede bang kunin sa contingency fund ng governor? Kulang po. Kulang. Sama na natin yung sa presidente. Kulang pa rin? Tinanong din ni Lazaro Javier si dating Senate President Franklin Drilon kung pabor ba itong tanggalin ang Unprogrammed Appropriations o UA sa national budget. Ayon kay Drilon, hindi naman ito ipinagbabawal ng saligang batas. Sir, are you for a total strike down of unprogrammed appropriation? Unprogrammed appropriation is within the power of Congress to enact. Power over the purse would give that power to Congress, except that there are certain constitutional guideposts and limitations that must be observed. My submission is that there is nothing in the Constitution which prohibits unprogrammed appropriation. Pero aminado si Drilon na ang problema ay walang safeguards, partikular ang kinukwestiyon na national budget ng Marcos administration. Do we have existing guardrails yet? Not in this particular case because an programmed appropriations, to my understanding and my knowledge, this is a case of first impression. Salungat naman dito ang pananaw ni Professor Winnie Monsod. Anya, dapat tuluyang alisin ang UA sa GAA. Bagamat hindi anya ito pork barrel, nagagamit na rin sa ganoong layunin. Pero aminado din si Monsod na bagamat alisin ang unprogrammed appropriations, mayroon pa rin itong kapalit. Is it your position that the total removal of the appropriations, unprogrammed appropriations, will serve as a ghostbuster? Certainly, but I do not... A buster of ghost projects. No. Knowing the initiative of our congressmen and apparently our senators, they will find something else. It is always going to be a game of we'll catch you, we'll stop you, you'll start again. Unfortunately, that's what I think it is. It's not Catch me if you can. For them, yes. And it is the Supreme Court that will have to catch them all the time. I'm sorry to say. Una nang idiniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang pork barrel dahil sa probisyon kung saan
sinaklawan ng Kongreso ang ehekutibo pagdating sa paggasta ng pondo. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Huklo na dyan ang building, Lord! Pahirapan ngayon ang pagtatawid ng tulong sa Glan, Sarangani matapos magdamo ng malalaking pinsala ang mga kalsada at tulay dahil sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa dako ng Mindanao. Mula sa Malapatan, Sarangani, may humahataw na balita si Alan Manansala live. Live report. Alan, magandang umaga sa iyo dyan. Gaano ba kalaki ang pensalang tinamo ng mga kalsada dyan sa Sarangani? Yes, Ani, good morning. Dito sa dako ng aking kinalalagyan, itong nasa likuran ko, Ani, ito yung Tuyan Bridge. Dito yan sa Malapatan, Sarangani. Kaninang madaling araw, base na rin sa ulat na ibinigay sa atin mula sa mga barangay official, ay bumagsak ng halos 2 pulgada ang tulay. Bagay na magpapahirap ngayon sa mga dumadaang mga biyahero, lalong-lalo na, Ani, doon sa magpapaabot ng tulong patungong Glan, Sarangani, kung saan isa sa pinakaapektadong lugar matapos ang 7.8 magnitude earthquake na tumama dito sa dako ng Mindanao. Ani, simula alas 2 ng madaling araw kanina, puspusan na ang pagbabantay na ginagawa ng ilang kawani ng barangay Tuyan sa bayan ng Malapatan, Sarangani. Bumagsak kasi ng halos 2 pulgada ang Tuyan Bridge na isa sa mga pangunahing tulay na dinadaanan patungo sa ilang bayan pa ng Sarangani. Ang pagbagsak, Ani, ng tulay ay dulot ng aftershock kaninang madaling araw. Ayon sa mga barangay officials, hindi muna nila padadaanan sa mga malalaking sasakyan ang tulay bilang pag-iingat at maiwasan ang tuluyang pagguho ng Tuyan Bridge. Kung mga kotse lang, pwede pa. Motor, kotse. Pero yung mga may karga na mabibigat, parang hindi namin pwede siguro padaanin kasi baka bigla siyang umano eh. Bumaba na dito, sir, oh. Yung dito banda sa gitna, sir, bumaba na talaga ng 2 inches. 2 inches. Pero yung pinakamalaki na yung kahapon, hindi pa, wala pa to. Pero siguro kaninang alas 2 yung aftershock niya, yan bumaba na siya. Dagdag pa ng ilang opisyal, nakipag-ugnayan na umano sila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani para sa agarang assessment sa tulay. Samantala, simula kahapon hanggang magdamag, puspusan naman ang ginawang backfill ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa naputol na tulay sa Sapu Masla na 100 din pangunahing kalsada patungong Glan, Sarangani. Ang Glan, Sarangani, Ani, base na rin sa assessment ng Office of Civil Defense Region 12, isa sa mga nagtamo ng malaking pinsala ng malakas na lindol. Kaya naging pahirapan ang pagtawid ng tulong sa mga apektadong lugar. Kahapon, tanging balsa, bangka o di naman kaya ay paglalakad sa maputik na ilog sa barangay Sapu Masla ang paraan para makatawid ang mga biyahero. Hindi nakaki, sir. Ang nakaki lang diri, masinggil, karga sa alul. Ang diri, di nakamagian, putol man na diya. Bagamat madadaanan na ngayon ng tulay, pero tanging light vehicles lamang ang maaaring tumawid. Kanina, Ani, pinasyalan nga din natin ang ginagawang pag-aayos ng DPWH, gayon din ng ilang kawani ng Sapu Masla, kung saan nakita natin na pwede na itong daanan ng mga light vehicles para na rin sa accessible na daanan para sa mga biyahero. At sa ngayon, Ani, itong nakikita yung nasa aming likuran ay halos tanging dumadaan na rito. Itong mga truck na ito ay patungong Sapu Masla para maging katulong mula naman ito sa private company na
kinontak ng PDRRMO para na rin sa pagtulong sa pag-aayos ng bumagsak na tulay sa Capo Pasla. Pero itong tulay na ito na nasa likuran natin ngayon, na kung saan talagang bago ito makatawid mga truck na ito, kinakailangan muna nilang i-assess kung talagang kakayanin pa ng tulay. Pero sabi ng PDRRMO, o papunta na raw sila dito sa dakong ito para magsagawa ng karagdagan pang assessment para na rin maipakita at matingnan kung safe ba itong tulay na ito para sa mga dadaan pang mga heavy equipment na kakatulungin na rin sa pagpapaayos ng mga daan patungong Sarangani. Yes. Alan, maraming salamat sa iyo dyan sa lugar na yan. Ingatan nawa. Alan Manansala, mula po sa Malapatan, Sarangani. Hataw Balita ngayon. Isa ang puwersa ng Philippine Coast Guard sa katuwang sa isinasagawang search and rescue operations maging sa disaster relief operations sa mga lugar na lubang napuruhan na ang pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang mga lugar sa Mindanao. At para alamin natin ang update sa operasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, makakausap natin ngayong umaga si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Yes, Sir Bernard. Magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Opo, Commodore, kumusta po yung deployment ng PCG sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng lindol at ano-ano po ba yung pangunahing tungkulin na ginagampanan ng PCG dito? Yes, Sir Bernard, sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, sa pagtugon po namin dito sa lindol sa may Sarangani, naka-heightened alert status po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard at halos 150 personnel po ang ating pong dineploy dito, kasama po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs to augment po ang ating ongoing rescue efforts, particularly dito po sa may Kalumpang, General Santos City. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga tauhan sa may Purok Flumena sa may Barangay Tumbler at nagkaroon din po tayo ng preemptive evacuations sa may area po ng Sultan Kudarat sa may Libak na kung saan halos 1,695 individuals po ang ating po nailikas, particularly sa area po ng Gestoni Elementary School. At tayo rin po ay nagresponde sa isang landslide incident sa may Sitio Buhangin, Barangay Patuco, Sarangani sa may Davao Occidental. At nag-provide din tayo ng ating humanitarian assistance sa mga residente at dito po rin sa area po ng Sultan Kudarat na kung saan ay nagbigay rin po tayo ng tulong sa pamamagitan po ng pag-distribute ng mga pagkain sa ating mga evacuees. At kahapon din po, Sir Bernard, nag-deploy din po ang Philippine Coast Guard ng aming barko, itong BRP Panglao, na kung saan nagdala po tayo ng halos mahigit 1,200 family food packs. Galing po yan sa Department of Social Welfare and Development para po sa mga apektadong pamilya sa munisipyo po ng Gian. Nagbigay rin po ng tulong ang aming pong kalapit na Coast Guard Office sa Southeastern Mindanao sa pamamagitan rin po ng pag-deploy ng kanilang 24-meter vessel, itong BRP Malamawi. Sakay po ang mga modular tents at mga family tents. Galing din po yan sa DSWD papuntang Balut Island sa Sarangani para makapagbigay tulong po sa mga apektadong pamilya. At kahapon, nagpalipad rin po tayo ng ating helicopter to provide po ang aerial and rapid damage assessment sa probinsya po ng General Santos City. At ngayon po, kahapon actually, ongoing din po ang ating pagkakandak ng private and public port inspection and assessment na kung saan may nakita po tayo mga pantalan na talaga naman pong severely damaged po ang mga structure po. Yes ma'am, sa dami po ng naabot na lugar ng PCG para matulungan yung ating mga kababayan, masasabi po ba natin na saturated o narating na lahat ng mga affected areas nitong malakas na lindol? Well, Sir Bernard, if I could mention, ang present structure na ginagawa po natin ngayon na pagdating sa pag-response
is nag-create po ang ating local disaster risk reduction management office na isang incident command system na kung saan ang ating po mga resources ay naka-check-in doon, no, para ma-maximize po lahat ng ating po mga kagamitan and even yung mga expertise po ng ating mga personnel o para po makover lahat yung mga possible po na naapektuhan nitong bagyong itong lindol na ito. Tayo po ay sumusunod sa mga instructions po nila, particularly sa ating pong deployment. So yung nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, yan po yung mga area na kung saan nakadeploy po ang ating mga tauhan. Ayun, good to hear po na ma-maximize yung ating mga forces ng government. Ito pong mga isinasagawa nyo po sa areas of concern nyo po na search and rescue operations, meron pa po bang ongoing o masasabi natin na tapos na? May mga hinahanap pa po ba tayo na missing? Ongoing pa rin po dito sa may area po ng Kalumpang, no? Kahapon, we deployed itong ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan na makapag-detect po kung meron po ba mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, dalawa ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Pwede niyo po ba kaming mabigyan ng idea gaano po ba kahirap yung sitwasyon dun sa mga lugar ng tinamaan ng lindol at gaano kahirap yung ginagawang search and rescue operations? Well, ang napakahirap dito, Sir Bernard, no, is yung collapse structure po. Well, good thing kasi maaga po at wala pong masyadong tao, no, sa itong mga buildings na ito. Pero ang nakikita po natin is yung nagkapatong-patong na mga debris. And of course, kung magkakamali po ang atin po mga tauhan, no, it would compromise their safety. Kaya po ang ginagawa po natin dito, halimbawa, ang gamit po ang ating SAR dogs, we will deploy first itong ating SAR dogs and then they would identify kung meron po silang nadidetect na posibleng merong mga katawan doon sa mga areas na yon, mamarkahan po ng ating tauhan yan and then i-report po natin yan doon sa ating IMT or Incident Management Team and then we will they will give a signal, no, kung okay na po ba ito i-extract. But definitely yung pagkukuha ng debris, kailangan po ay dahan-dahan yan, Sir Bernard, kasi posible po, no, magkaroon po ng another collapse. So again, we will be compromising the safety of the rescuers. Ayun, maraming salamat po sa inyo pong serbisyo. Ma'am, siguro kung meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan o baka meron mga gustong magpaabot ng tulong para sa mga kababayan natin para doon sa mga affected areas, kung maaari bang ipaabot sa True Philippine Coast Guard, nasa sa inyo pong pagkakataon kung ano pong gusto nyo ipabatid sa ating mga kababayan. Yes, so Sir Bernard, as you will be expecting, no, na mga posibleng mga aftershocks pa rin po. So atin pong pinapaalalahanan ng ating pong publiko na manatili pong kalmado at maging vigilant po, no, at sumunod po sa mga safety advisories ng ating pong mga lokal na otoridad at iba pa pong mga ahensya. At palagi po tayong makikinig sa balita at iwasan po muna natin particularly yung ating po mga coastal communities, no, kung meron pong mga warning, kailangan po munang sumunod, no, para ma-ensure po ang kanilang safety. At sa mga kababayan po natin na gusto po magbigay ng tulong or pwede po natin gamitin ang ating pong barko. Yan po ang ginawa po natin nung nakaraang araw na kung saan nakapagbigay po tayo ng mga family food packs at mga modular tent. Ay bukas po ang himpilan po ng Philippine Coast Guard. I can give our hotline number, Sir Bernard, no, para pwede po nila kaming tawagan. So kung meron po sila gustong ipahatid na mga tulong, no, sa atin po mga kababayan, because we fully understand, Sir Bernard, na meron po tayong mga daan na inaccessible. So at least we could penetrate and we also have our air assets that could support this ongoing rescue effort. So our hotline number is 0966-217-9610. At ating social media accounts ay open po yan, no? We have our personnel na dedicated para sumagot po ng kanilang po mga katanungan. Ang ating pong social media accounts ay Facebook, sa Instagram at X at bisitahin lang po ang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po sa mensahe nyo po at sa pagkakataon kayo po nagpaunlak na magbigay ng update para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, Sir Bernard, at magandang umaga po.
Market Price Watch. Samantala, para naman po ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Susano Market sa Novaliches City, ang ating kasama na si Joy Rabina live. Live report. Good morning, Joy! Kumusta ang mga presyo ng bilihin dyan sa Susano Market? Magandang umaga, amigo Sherwin, at sa ating mga kasambahay. Nasa pwesto tayo ngayon ng Susano Market sa Quezon City, kung saan ang ating mga kasambahay ay nakapokus sa pagbabudget ng pagkain matapos ang nagdaang balik eskwela. At dumiretso na tayo sa vegetable section. Ang presyuhan ng kamatis ay nasa 60 pesos, samantalang parehong nasa 100 pesos naman ang kilo ng sibuyas at ampalaya. 240 pesos naman ang bawat kilo ng labanos. 140 pesos ang bawat kilo ng patatas. Ang alugbati ay nasa 10 piso ang kada tali. Ang talong ay nasa 140 pesos. Ang pechay Tagalog ay nasa 20 pesos ang kada tali. 20 pesos din ang okra. Dito naman tayo sa fish section. Saktong nasa 130 pesos naglalaro hanggang 190 pesos ang bangus dagupan. Ang tilapia naman ay nasa 110 pesos hanggang 120 pesos naglalaro. Galunggong naman ay 100 pesos hanggang 180 pesos. 360 pesos naman ang pinalo ng pampano. Ang dalagang bukid ay nasa 250 pesos. Ang talakitok ay 300 pesos ang kada kilo. Ang bawat kilo naman ng tulingan ay nasa 200 pesos. Lumipat naman tayo sa meat section. Umabot ng 310 pesos pareho ang pork hasim at pork pigit. Habang nasa 319 pesos naman ang pork chop. At ang liempo ay nasa 370 pesos. At silipin naman natin ang poultry section. Ang quarter legs ay nasa 265 pesos. At ang whole dressed chicken ay nasa 180 pesos ang kada kilo. At syempre hindi po natin makakalimutang pasalamatan ang mga mothers, FCGI mothers, at ang Marshall sa mga tumulong sa atin sa stall number 76 at sa Sean Smith stall. Maraming salamat po sa kooperasyon. Balik po sa inyo sa studio. Parang sarap ngayon magkaldereta dahil sa mga nakadisplay na karne dyan sa iyong likuran. Maraming salamat, Joy Rabina mula sa Susano Market, Novaliches, Quezon City. Weather News. And this time naman, alamin natin na magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Ano rin natin? Ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Bahagyang humina yung epekto ng southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral sa western section ng Northern Luzon. Kaya wala tayong inaasahan na malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin more on localized thunderstorm ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang dito sa western section ng Northern Luzon na inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Wala rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan din natin dulot ng habagat, makakaranas ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Samantala, para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 33 degrees Celsius, Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao, asahan natin ng 26 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 24 to 33 degrees Celsius at Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating aasahan. Pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius.
For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu at Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-10 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rantoy. Stand by, susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.